Samantala, 44 na ang bilang na naputukan na isinugod sa East Avenue Medical Center sa Quezon City. Pero ang isang lolo napasugod din di dahil sa pagpapaputok, kundi sa apo niyang nadamay sa rambulan. May news to go si Julius Segovia. Julius. Kawi, patuloy na dumarating ang mga pasyente dito sa East Avenue Medical Center pero hindi sila mga biktima ng paputok kundi mga naaksidente at yung mga napasali sa rambulan. Napasugod nga dito sa ospital ang 69 anyos na si Lolo Jose matapos mabalitang dinala sa East Ave ang kanyang 20 anyos na apong si Michael. Di umano, natagpuan na lang daw sa may kanal sa Barangay Rojas District, Quezon City si Michael na duguan ang muka. Hinala ni Lolo Jose posibleng napaaway ang kanyang apo. Ilan namang motorista ang sinugod din dito sa East Avenue Medical Center matapos umanong masangkot sa aksidente. Sa kasamaang palad, binawian naman ng buhay ang isang security guard na nagmumotorsiklo matapos mabangga ng isang SUV. Samantala, Hawi, umabot naman na sa 64 ang bilang ng mga nabiktima ng paputok dito sa East Avenue Medical Center. 52 sa mga ito ang lalaki habang 10 naman ang babae. Karamihan sa mga nabiktima, mga batang edad 10 pababa. Ang ipinagbabawal pa ring Piculo ang numero 1 sanhi ng firecracker-related injuries. 23 ang nabiktima nito. 6 naman ang tinamaan ng ligaw na bala. Kasama ng 7 taong gulang na si Stephanie Nicole Ella. Under observation at critical pa rin daw ang kondisyon ng bata matapos tama ng stray bullets sa kanyang ulo. Nananatili namang naka-alerto ang mga nurse, doktor at medical staff dito sa East Avenue Medical Center sa patuloy na pagdating ng mga pasyente. Dito rin sa East Ave, magkakaroon, Hawi, ng assessment ng DOH sa mga nabiktima na paputok sa buong bansa mamayang tanghali. At yan muna ang latest mula pa rin dito sa Quezon City. Julius Segovia, GMA News.